Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong ipinost. Ito pong ipinost ni Sas Sasot Aragandos tungkol po sa inutang po ng administrasyon po ni Bongit. Na galit po yata ang kanyang administrasyon sa China. Pero grabe po ang inutang nila. Noong 2023 at 2024 ay umutang po sila ng hindi bababa, mga kababayan, ng $2,632,000,000. Mga kababayan, mas malaki pa po, di hamak ng doble sa inutang ng administrasyon Duterte sa China ng halos 5 taon na napakaraming proyekto na gawa sa ating bansa. Pero galit na galit po sila sa China, mga kabayan. Ito po ang sinasabi pong loan, mga kabayan, ng Pilipinas sa administrasyon po ni Bongit na tinatawag pong bangag ng kanyang ate, mga kababayan. 2,632,000,000 bilateral loan ng Pilipinas sa China, mga kababayan. At yan po ay pinatotohanan po ni Sas Sasot Rogandos, mga kabayan. Ito po ang pinost po ni Sas Sasot Rogandos, mga kabayan. Yan po. Ayon po sa kanya, naloka ba kayo na mas malaki ng 2 o times 2 ang naiutang sa China ng anti-China o anti-China na BBM kaysa pro-China na si Digong, mga kabayan. Bakit daw po? Ayan po, mga kabayan. Yan po ang sinasabi po ni Sas na numero, mga kabayan. Yung sinasabing metrics o Duterte administration at Marcos administration, mga kabayan. Ano daw po? Numbers of loan, si dating Pangulong Duterte ay 3 beses, 3 loans. Samantalang po si Bonget, na tinatawag ng bangag ng kanyang ate, ay 8 times, 8 loans ang nagkakahalaga po ng 2,633 plus, mga kabayan. Yung nabanggit po natin kanina. Sa loob lang po ng 2023-2024. 2 taon po, mga kabayan. 2 taon at pumapatak po ng 1 billion mahigit po ang kanya pong per year. Samantalang po kay dating Pangulong Duterte ay umaabot po ng 1.26 billion noong 2027 hanggang 2021. Over 5 years, mga kabayan. Pumapatak po ng 251.5 millions kada taon. Nakita nyo po yun, 5 taon po. At napakarami pong nagawang proyekto ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po yung kanyang build. Hindi po ba? Samantala ngayon, wala pong nakikita ang Pilipino na malalaking proyekto na build nila na tinatawag pa nilang better more, mga kababayan. Nakita nyo po, 2 taon lang po yan. Inilabas po ni Sas yan, mga kababayan. Nangutang po ang sinasabing galit sa China. Galit na galit po sa China at talagang pinalalayas pa ng mga politiko, mga kabayan, ang China sa ating bansa. Lalo-lalo po si Bendalo. Nagalit po si Bendalo. Nandiyan sila Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at ang mga tulpo. Hindi po ba? At marami pang iba. Pati po ang Senate President ay gusto pang ipersona ng grata ang sinasabing diplomat ng China. Pero sa kabila nun, yung inutang po nila sa China na nagkakahalaga po ng $2,632,000,000 ay sino po ang nakinabang na wala po tayong nakitang malalaking proyekto nila. Saan po napunta yung inutang po sa China? Nitong galit na galit po sa China. At binabatikos po nila ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, na tuta raw po ng China. Pero mas matindi pala silang mangutang sa China. Ibang klase, mga kabayan. At yung mga inutang nila sa China,
hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang administrasyon ngayon dahil wala tayong nakikita na malalaking proyekto nila para sabihin yung mga inuutang nila katulad sa China ng 2023 at 2024, 2 taon lang ay umabot na po ng 2 billion mahigit. Hindi po ba? 2.6 billion mahigit dollars. Hindi po ba? Hindi po ba nakakahiya itong administrasyon na ito? Sa bagay, mga bayan, alam naman po natin kung saan napunta ang mga pinag-uutang nila at sinasabing mga proyekto na wala naman po maipagmalaki. Saan po napunta ang mga pera po ng taong bayan at pati po inutang? Saan po napunta? Pakinggan po natin si Congressman Erese kung saan po napupunta ang pera ng taong bayan, ang buwis at pati po ang mga inuutang nila umano. Saan po napupunta, mga kabayan? Ipapaliwanag po ni Congressman Erese kung saan po napunta. At pinayagan po ng tinatawag pong presidente na bangag at bongit ng kanyang ate. Ito po ang paliwanag ni Erese na napunta sa mga congressman. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Pero itong 3 taon, nung 19 Congress, walang ganyang klaseng magnitude ng insertion and diversion sa kasaysayan ng Kongreso. At kahit sino naging Pangulo, hindi pumapayag na ganyang kalaki. Si Presidente Marcos lang ang pumayag na merong 1.45 trillion na diversion insertions sa loob ng 3 taon. Yung 3 budget niya, sinalaula ng Kongreso, pinayagan niya. Yun ang problema. Yun ang tanong ko kay Presidente na hanggang ngayon, hindi sinasagot ni Presidente. Pero kayo mga congressman, ang galit na galit at mga senador. Kasi may expose din kayo. Hindi ko alam kasi wala naman ako noong 19 Congress. Yun lang. May problema ngayon. Yung 19th member ngayon ng 20th Congress. Naabuso talaga. Naabuso. Kasi natatanda ko, congressman na ako nung panahon ni GMA, walang ganyan. Hindi pumayag si GMA. Pinabayaan niya na magkaroon ng reenacted budget kung sobra ang Kongreso sa pag-i-insert o pagbabago ng budget niya. Kasi tawag dyan, President's Budget. Yes. Bakit? Yan yung plano mo para sa bayan mo sa loob ng 1 taon. Kung babaguhin lahat yan, di wala ka ng plano. Kasi ang naman kay GMA, economist naman si GMA, naintindihan si niya yan. Pinoy, ganun din. Congressman din ako ng panahon ni Pinoy. Ang sabi ni Pinoy, ito lang, yung pwede sa Kongreso. Hindi pwedeng sumobra dyan dahil wala na yung plano ko. Yes. Pero si Presidente Duterte, in fairness. Nag-veto. Nag-veto. Saka walang ganyang kalaking insertions, diversion. Ang masama, ang nakakapagtaka, bakit pumayag si Presidente? Hindi ba sila nag-uusap? Ang Speaker, pinsang buo niya. Yung amendments, yung insertion, dapat minor. Di alam na po natin kung saan napunta ang mga pera po ng taong bayan. Saan po napunta? Sa mga lalaki pong insertion na pinayagan po ni Bongit na mangyari po. Pinsang buo niya po. Ayon po kay Rese. Pinsang buo niya po ang dati pong speaker ng 19 Congress. Sa kasaysayan ng panahon. Sa kasaysayan ng panahon ng Pilipinas. Sa history po ito ng ating bansa. Na magkaganito po ang mga budget na sinalaula po nila. Binaboy dahil po sa kasakiman sa pera. Pag nanakaw umano. Hindi po ba? Kaya po yung sinasabi po ni SAS, mga bayan, ito po mga politiko na galit po sa China, nagwawala po sa China, pero isang damukal na po ang inuutang nila, dolyares sa China. At may palalabas pa rin si SAS dyan. Baka isang damukal na naman ang inutang nila ng 2025 at 2026 sa China o sa China. Nagalit po sila. At ang tanong po natin, yung mga inutang po ba nila, uulitin po natin ang tanong, yung mga inutang po ba nila sa China o sa World Bank ay napupunta po ba sa malalaking proyekto? O napupunta lang po sa malaki nilang vault at bulsa at nadadala pa sa ibang bansa para po ipambili ng napakagandang bahay o mansyon? Hindi kaya? At yung iba ay nadideposito po yata sa ibang bansa. Hindi kaya?
Ganyan po kawalangya ang gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Kung paniniwalaan po natin ang sinasabi ni Erese na binaboy po nila ang kaperahan natin dahil po sa kasakiman. Isang damukal na insertion, mga kababayan, kaya po walang nagawa si Bongit. Wala. Dahil yung sinasabi niyang proyekto niya ng 1 taon ay pinagparti-partihan po ng mga kaalyado niya sa House of Representatives. Mga kababayan, hindi ba tayo nagtataka, mga kababayan? Congressman, magkakaroon ka ng allocable insertion, billion. Unbelievable! Tapos hindi pwedeng i-impeach. Hindi raw po pwedeng i-impeach yan. Pagka si Auntie Claire ang tatanungin mo, hindi raw impeachable lahat ang ginawa ni Bonget sa ating bansa. Hindi. Kaya po ang pagnanakaw po sa ating bansa ay naging legal. Mula po nung sila ang nanungkulan sa ating bansa, ay legal na po yata ang pagnanakaw ng mga politiko umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang pinost po at pinag-uusapan na po yan sa social media. Ito pong pinost po ni Sas Saso Trogandos. Mabuhay ka, Sas, at ingat-ingat ka, Sas. Kasi dinidemanda nila pagka sinasabing fake news. Kaya nakita po natin yung isang vlogger na si Jack ay may subpoena na sa NBI. Baka sa susunod na araw ay meron na rin pong subpoena itong si Sas Saso Trogandos sa kanya pong mga pinalalabas na mga baho ng mga demonyo umano ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Lalong-lalo po yung galit na galit po sa China. Pero ginagawa pala nilang bangko, utangan ang China. Pero galit na galit po sila, mga kababayan. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At syempre po, maraming salamat po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At shoutout po kay Jesus Valdepena. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Eric Hershaw ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Balance Vision TV, kay Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Eric Hershaw ng si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo at mag-iingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po, yung dasal po natin mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo, magkaisa po tayo na ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay lahat po tayo ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po mga tambay, ingat-ingat po at God bless po sa inyong lahat. Paalam!